Oh, napakalaking pruweba po yan na sila daw ay may access. So, ibig sabihin, nagagamit nila lahat ng information na ninakaw nila sa inyo. Oh, hindi lang one time nilang ninakaw, hanggang ngayon may access pa sila sa inyo. May nagtanong sa akin, Boss Ray, gagamitin daw po nila pangalan ko para mangutang sa ibang kumpanya. Mapapahiya ka ngayon kasama buong pamilya mo. Ha? Binabaliwala mo atraso mo sa company namin at di mo talaga binabayaran. Humanda ka ngayon sa paniningil namin. Nakalimutan mo ata, may access kami sa lahat, buong pagkatao mo. Gagamitin namin lahat ng details at information mo dito sa pangungutang sa ibang loaning at lending company nang mabaon ka lalo sa utang. Tutal, ayaw mong magbayad ng atraso mo, di ba? Ngayon, pagkatao mo, ibabayad mo sa amin. Alright. Maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. No? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Sa totoo lang po, nung mabasa ko itong message nyo po sa akin, medyo parang nawala ako sa ulirat kasi puro mura, no? Tapos grabe ho yung no? Pero no? Ang una nyo ho munang gawin, kasi nga ho, may mga crying emojis na kayo, so most probably you're stressed na, no? Sa ginagawa nito mga bugok na to, no? Maghanap ho muna kayo ng tao, no? Na mahihingahan nyo ng inyong problema. Kasi hindi ho po pwede na yan, na susuluhin nyo lang ho. No, kasi ho, mahirap ho yung emotional stress, no? Tsaka yung mental torture na ginagawa ho sa inyo itong mga abusadong online lending apps na to. So, ang importante ho dyan is pakalmahin nyo yung sarili ninyo at yun nga ho, maihinga nyo sa ibang tao. Kasi ho, pag sinolo nyo yan, baka lalo lang ho kayong ma-stress o magkaroon ho kayo ng ng depression tsaka anxiety, which is napakahirap pong gamutin. No, hindi ho yan hindi ho kagaya ng lagnat No, pag ininuman mo ng paracetamol, kagaling, hindi ho ganyan yan. Napakahabang yan, proseso yan. Hindi ho yan napapagaling ng sa lang ng isang gamutan. Yung iba nga ho, hanggang sa pagtanda ho, mayroon ng depression tsaka anxiety. Okay, so yun sa inyo ho, para hindi na ho lumala, no? Gawan niyo ho muna ng ng aksyon. Kumbaga, intindihin niyo ho muna yung sarili ninyo kasi hindi niyo ho magagawa yung pang-araw-araw ninyong gawain kung meron kayong emotional stress tsaka meron kayong depression or anxiety. Yung because of the mental torture na ginagawa sa inyo itong mga abusadong online lending apps na to. Ang importante ho niyan is maibalik niyo ho yung sarili niyo muna sa pang-araw-araw ninyong gawain. Huwag niyo ho muna silang intindihin. Okay po? Ngayon, pag naibalik niyo na yung sarili niyo dun sa mental state niyo, yung usual, yung dati niyo mental state, nakagagawa niyo na yung dati niyo trabaho, mag-ipon kayo, tsaka niyo siya bayaran. Ganun lang naman ho yan po? Walang sino man ho, tandaan niyo to, walang sino man ho ang po pwedeng sumaklaw o umapi sa inyo, lalo kung mentally and emotionally. Mas malala ho yan kaysa kaysa saktan kayo no? Although hindi lang tama na talaga manakit ng tao, pero mas mahirap ho yan Mas mabigat hong dalin yung emotional stress tsaka yung mental torture na ginagawa nila. Okay? Sagutin ho natin itong na to, no? Itong pinadala nilang message. So puro mura nga ho. Okay? So sinasabi ho dito na isasama daw yung yung buong pamilya ninyo, no, para mapahiya. Well, wala ho tayong magagawa diyan. Yan lang ho alam ang gawin ng mga yang bugok na yan. No? Puro ganyan lang ho alam gawin yan. Hindi nga ho marunong maningil yan. Puro shaming, puro pananakot lang ang alam gawin yan, pangharas. No? So dapat ho yan talaga ihanda niyo ho ang sarili ninyo sa mga bugok na yan. Okay? The fact po na dinownload nyo sila, yun na, simula na ho ng dilubyo ng buhay ninyo. Okay, kaya ho, kung ako lagi ko sinasabi, kung hindi naman ho talaga, kailangan,
Huwag niyo silang hiraman. Or even kailangan nyo, mas mainam pa po siguro manghiram kayo sa mga kaibigan niyo at kaanak ninyo. Di po ba? Kasi kahit papano doon, siguro maintindihan nila kayo. Ito kasi, yes, nandun na tayo. No questions asked. Napakadaling manghiram. Within 5 minutes, mapapahiram kayo. But the problem is, pag hindi kayo nakabayad sa takdang oras, or kahit nga sabihin nyo 2 days prior or 1 day prior, pag di kayo nakabayad, ano gagawin sa inyo? Ayan na. Oh, emotional stress, tsaka mental torture ang ginagawa sa inyo. Di ba? Huwag niyo ipagpalit yung peace of mind, no, tsaka yung ano nyo, yung tawag dito, yung kumbaga yung mapayapang pamumuhay diyan sa mga bugok na online lending apps na yan. No, sisirain lang buhay niyo yan, sa totoo lang. No, nakita niyo dadamay daw pamilya ninyo. Oh, madadamay lang naman pamilya niyo kasi alam niyo kung bakit. Tatawagan nila ng tatawagan. Oh, kasi dun sa ninakaw nilang mga information sa inyo. Dun sa contact details niyo. Kukulitin yan. Pati sila sisingilin. Ano kinalaman ng mga yun? Di ba? So ngayon, siyempre magagalit dahil naaabala eh. Oh, di ba? So masisira ngayon ang relasyon nyo sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, and even dun sa mga bosses ninyo, sa mga amo ninyo. Okay, kung nakalagay sa contacts nyo yun. Di ba? Ganyan ho kawalang ngayang mga yan. Talaga sisirain ang buhay ninyo. Kaya nga ho ako, huwag niyo ho talaga silang hiraman. Sa totoo lang. No? Ando na tayo, madaling makahiram. Pero sakit naman ho sa ulo. No? Lahat ho ng madaling makuha, masakit sa ulo yan. No? Kasi hindi naman ho yan ang tamang panghiram eh. Yung within 5 minutes, wala hong instant, tandaan nyo po yan. Itatak nyo po sa isip nyo, walang instant. Maski ho kape, kailangan magpakapagod ka muna. Diba? Maglalagay ka ng tubig sa takore, mag-iinit ka, lalagay mo sa kalan. So, hindi instant kasi magpapakulo ka ng tubig eh. Di po ba? Oh. Bakit yung pera na sa kanila instant? Sasabihin nila instant within 5 minutes. Talaga within 5 minutes bibigyan ka pero masakit po sa ulo. Sa totoo lang, wag nyo na kung subukan. Ano po? Tapos dito ako nabubisit eh. O, humanda raw ho kayo, no? Sa paniningil nila. O, paano paniningil? Mga bugok. Hindi ganyan ang paniningil. Ang paniningil, pupunta ka sa bahay, makikipag-negotiate ka. Ganoon ang paniningil. Hindi yung ganyan, pananakot yan eh. Puro kayo bugok eh. Nakakonsumi kayo eh. Diba? Tapos sasabihin pa sa inyo, nakalimutan mo na ata na may access kami sa lahat ng buong pagkatao mo. Nakita nyo? Sila nagsabi mismo. Oh, napakalaking pruweba po yan na sila daw ay may access. So, ibig sabihin, nagagamit nila lahat ng information na ninakaw nila sa inyo. Oh, hindi lang one time nilang ninakaw. Hanggang ngayon, may access pa sila sa inyo. Oh, di po ba? Sa kanila lang mismo nang galing. Oh, di ba mga tanga? Ini-incriminate nila sarili nila. Mga bugok eh. Oh, tapos, gagamitin namin lahat, ang detalye, diba, at information mo sa pangungutang. Oh, sa ibang mga lending daw. Oh, nakita nyo kawalang yan? Oh. Identity theft po yan. Sus Mariosep. Bawal ho yan. Ginagawa nila na yan. Hindi tama yung identity theft. Ang identity theft po sa Pilipinas is, ginagamit ho nila yung information po ninyo para makagawa ng illegal. O illegal ho yung gagawin nila kasi ipangungutang kayo sa ibang kumpanya sa mga lending eh. Magpunta po kayo sa sa PNP, no, sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, or di kaya sa NBI Cybercrime Division. Okay? Punta ho kayo doon, no? Tapos dalhin niyo ho lahat ng screenshots po ninyo. Okay, ito nga, no, na pinag-anuhan kayo, pinagbantaan kayo. Kasi pagbabantaan na ho yung ginawa sa inyo eh. Okay? Tapos, anuhin nyo para malaman ho nila, maibigay nyo ho sa, sa PNP, no? At saka sa NBI, no? Kung magawa man nila na ipaungutang kayo sa ibang lending. Kasi ho, ano ho yan? Tawag dito, krimen ho yung ginagawa nila na yan. So, may kulong ho yan, tsaka may mga fines yan. Alam ko 6 years to 12 years po ang kulong niyan. Tapos may fine pa nga. Okay? Kasi identity theft po yan, fraud yan. Okay? Hindi ho tama na kasi hindi porkit may access ka, no, sa
sa mga documentation, no, or requirements at information ng isang tao, gagamitin mo to against the person, no, para gumawa ka ng illegal. Mali yun. No, kaya nga meron no tayo National Privacy Commission para ano yan eh. 'Di ba? Para bantayan 'yan. Okay, kung nakikita nyo po yung mga establishments ngayon, meron na hong nakalagay na na registered sila sa National Privacy Commission. Importante ho yun kasi any company na kumukuha po ng details, pangalan, address, whatever, no, kailangan po meron silang sticker na ganun or yung papel na nakapaskil sa harapan po ng nila, ng opisina. Hindi po pwedeng wala. Importante ho yun kasi dapat to, ang privacy ng isang tao is protected. Naalala nyo, nagka-pandemic, di po ba? So, bago pumasok sa mga malls o any establishments po, susulat nyo pangalan nyo, address, tsaka contact number and email address. Pansinin nyo po, after that, ang dami na hong tumawag sa atin. Ako lang ho, napakaraming tumatawag sa akin eh. Oh, bakit nagtataka ko, bakit nila nalalaman? Ako galit na galit eh. Sa totoo lang, hindi naman ho tama na ginamit yung mga information na isinulot mo sa isang establishment, no, para kontakin ka just to offer something. Di ba? Pag tinanong ko kasi, saan mo nakuha yung number ko? Sasabihin, ginawa daw, kumbaga, galing daw sa as referral ng kaibigan. Sino magre-refer sa akin? Sabi ko. 'Di ba? Tinatanong ko kung sino, ayaw naman nilang sabihin. O 'di ba? Meron daw tayong data privacy. Ano ka ginawa mo sa akin? 'Di ba? Hindi mo naman masabi sa akin kung saan mo nakuha yung details ko eh. 'Di ba? So ako ang ko talaga dun sa mga ganun. Kasi pumapasok ako nun sa grocery, kailangan namin mag-grocery, di ba? Kailangan namin magsulat ng pangalan during the pandemic times. So, yun yung hinala ko. And hindi lang hinala yun. Sigurado yun na nangyayari kasi may mga balita ako narinig, no, na ganun may binebenta nga di umano daw na mga details or informations na galing dun sa pandemic na yun, no, dun sa mga sinusulat natin na bago tayo pumasok sa establishments. So, di ba, hindi tama. So, ganyan ho ang gagawin sa inyo niyan. Ang masakit nga lang po is, ito po is kayo ang nagbigay nito. Details na to nung nanghiram kayo sa kanila. Ngayon, gagamitin against you para makapanghiram po sa ibang lending or financing para po maibayad sa kanila. Or baka nga gawin yan dun sa mga sister company nila na mga abusadong online lending apps din kayo ihiram O di po ba? O yun ang masakit doon. Di nadagdagan yung sakit ng ulo ninyo kung sino-sino na manghaharas sa inyo niyan. So ang gawin nyo po, mag-report kayo sa PNP, sa sa NBI, and even po sa National Privacy Commission, tsaka sa SEC. Okay? Ayan po, if pa-flash po natin sa screen niyo, yan po yung mga sangayan ng gobyerno na po pwede po kayo mag-complain. Initially po, pwede po dyan email. Okay? Pero po, no, pagka yan, nag-conduct na sila or ni-request yung presence ninyo, puntahan nyo po. Wag ho kayong, yung bang, kaya yung sinasabi ko lagi, wag kayong intro boys. No, yung po simula lang. Kasi hindi ho matatapos yan. Kailangan ho yan mapanagot kung sino ho yung gumagawa sa inyo yan. No, para ho mapanagot sila, kailangan yan, puntahan ninyo. Pag sinabi ho nung sa ngayon ng gobyerno na to na pumunta ho kayo kasi kailangan ho presensya ninyo Okay, ngayon po ako may request sa ating mga government officials kasi may mga taga-probinsya po, hindi natin kasi nationwide sila nagpapahiram May mga taga-probinsya. Baka kung po pwede kung meron man ganyan na let's say inimbestigahan at papupuntahin, baka po pwedeng doon na lang sa sa regional office sila paatinin. Huwag na papuntahin ng Maynila kasi talaga napakalaking abala po nun. Yung mamamasahe pa yun. Paano kung taga Davao yan, taga Cebu? Mag-aeroplano pa yan, pupunta rito? Baka po pwede doon na lang sila po pwede sa kanilang regional office. Diba? Para doon na lang, doon na lang magkaroon ng certain video call para magkaroon ng diba? Hearing. Kasi po pwede naman natin gamitin ng technology para dyan Kesa papuntahin nyo pa rito, biruin nyo, pagpunta rito, saglit lang din naman. Wala naman siguro 2 oras yun. O tapos babalik na naman yan. Buti sana kung sagot nung
Sa ngayon ng gobyerno na yung pamasahe. Eh, hindi naman, di ba? So, siguro, marirequest ko lang is, kung po pwedeng dun sa regional office na lang, nung sa ngayon ng gobyerno na yung gawin yung video call para lang magkaroon ng ano, may hearing ha, siguro mas mainam ganun na lang. No, para ho, matuldo ka na yung mga katarantaduhan itong mga abusadong online lending apps na to. Ano po, dun po sa ano, no, sa nagtanong, ipakalmahin nyo lang yung sarili ninyo kasi kailangan ho, maibalik nyo yung dati nyong sigla, unang-una, at pangalawa, syempre ho, yung dati nyong ginagawa, yung pang-araw-araw. Importante ho yan eh. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.